So hindi lamang po ako nagbebenta, kundi prino-promote ko rin ang ganitong uri ng PVC board dahil maasama mo. Kung bakit? Dahil ang PVC board ay isang uri na po ito ng plastic. Maraming klase ng PVC board na pwede nyo rin i-avail at makakasiguro naman ho kayo na basta maganda yung ibibigay ng supplier, the best po yun. So dito naman ang gamit natin ay paint. So ang gamit naman dito ay acrylic. So bakit kami gumagamit pa rin ng paint? Ang PVC board, malambot lang po ito pero matibay. So yun ang kagandahan niya. At ang isa pa, fire retardant, na kung saan kahit tabihan mo to ng apoy. So dito sa loob niya, i-paint lang naman natin yan. Ang kagandahan kasi ni PVC board, hindi mo na kailangan masilyan ng marami pa. Ang mamasilyan mo lang dyan, edge, tsaka yung mga pinag-iskruhan na lang. So ang price na ito, kapag bibili po kayo sa amin, ay na umaga. Ayan o. Kay Master Andrew, kay Sir Andrew, kay Engineer Andrew ng Daily Dose Construction. Thank you so much. Ayan. So, kung gusto niyo mag-avail sa kanya, napakaganda ng tela. Maganda umaga pala. Tingnan niyo naman yan dito. Ayan. So, meron mga magkakaibang kulay ito. Yung mga size available din sa kanya. So, ayan. Kaibigan natin si Master Andrew or sa Daily Dose Construction. So, nandito tayo ngayon para i-share sa inyo ano nga ba yung bentahe ng paggamit ng PVC boards. Tinatanong din nila kung ano yung ginagamit natin mga materyales like yung screw, kung ano yung pangkat, at kung paintable to o hindi. Yes po, dahil nakikita nyo naman na ho siya, paintable po ito, pwede siya i-laminate and available din po sa amin ang laminated na PVC board. So hindi lamang po ako nagbebenta, kundi prino-promote ko rin ang ganitong uri ng PVC board dahil maasama mo. Kung bakit? Dahil ang PVC board ay isang uri na po ito ng plastic. So tinatawag din natin itong form boards. So pagka form boards na tinatawag mga kamusta, ito ay napakaganda dahil hindi na siya inaanay, hindi na rin siya nasisira ng tubig, at the same time, maaasahan mo pag sa kitchen cabinets, hindi na rin siya nagmo-molds. Kung malamig yung lugar ninyo o laging nauulan, like dun sa Benguet, ayan, parte na ng Benguet, sabihin mo na lahat. La Trinidad, Baguio, lahat na. Atok, na kung saan malamig. Diyan sa parteng Tagaytay, na kung saan malamig ang klima. So, ito yung mga maaasahan at makakasiguro pa na magandang klase ng PVC board. Maraming klase ng PVC board na pwede nyo rin i-avail at makakasiguro naman ho kayo na basta maganda yung ibibigay ng supplier, the best po yun. Okay, so balik tayo dito sa PVC board. Meron tayong mga sukat nito. Meron tayong 18mm na kung saan yun na yung ginagamit natin dito. So pagka 18mm, kagaya nito, o yung hawak ko, ay 3/4 na po yung kapal niya. So ang laki na ito, kaparehas lang din ng isang plywood. Titignan nyo ito. So 4 feet by 8 feet. So 120 feet by 244 cm. Okay? So yun po yung isang laki ng plywood na kaparehas din ng PVC board. So yung PVC board natin, sabi ko nga, meron tayong 3/4 or may 18mm tayo, meron tayong 15mm, meron tayong 12mm, 9mm or 8mm at saka 6mm. So yun po yung mga available. Saan mo ginagamit? Yung mga mas maliit. Yun po yung usually na ginagamit natin for backboards. Pag tinatawag natin backboards, kung ano po yung nakikita nyo dito sa may parte na to, yan. Ayan yung tinatawag natin na backboard na kung saan ang ginagamit na natin dito ay 6mm or 8mm. Depende na lang po yan mga kamusta kung ano yung gustong gamitin at required na gagamitin natin for backboards. Kapag ka mas makapal kasi yung backboard, syempre, it costs mas mataas. Yun nga lang, meron kasi tayong kino-consider. Kagaya nito, kung napapansin nyo yung backing namin, napinturahan pa rin ho siya, o kaya naman, na masilyahan. So, ibig sabihin,
kahit na manipis na backboard na yung gagamitin ninyo, safe pa rin ho siya. Kung bakit kami nagre-require naman ng mas makapal na backboard like 8mm o kaya 12mm, ay kung hindi po safe sa lugar ninyo. Kunwari, ang isang cabinet ninyo ay naka-expose lamang. So, kailangan mas makapal yung backboard mo. Pero kung hindi siya naka-expose o kaya nakadingding lang siya sa isang pader na kung saan napinturahan naman siya at malinis naman siya, gagamitin mo na lang po dyan ay kahit 6mm na lang. Okay? So, ang ginamit lang namin dito ay 8mm. Kaya kung napapansin niyo, yung thickness niya ay halos 18mm na po yan lahat. So, 3/4 na tinatawag. Okay? So, yun na rin po yung magiging doors niya, mga cabinet niya, o kaya naman yung kanyang mga shelves. So, yun na rin po yung mga ginamit natin. So, yan yung usually na ginagawa natin. And nabanggit ko kanina na available din po sa amin yung laminated. Kung bentahin ng laminated, hindi mo na kailangan pinturahan. Yun nga lang, mas mahal yung presyo. Tapos, ang isa pa doon, medyo mas maselan dahil kailangan hindi nag-chip o kaya lahat na ng bagay na kailangan mo i-consider kapag ka-laminated siya. Yun nga lang, kagandahan ng laminated, mas mabilis yung proseso. Yun nga lang, kailangan mo ng maraming power tools na consider mo na kailangan yun ang gagamitin mo. So, dito naman, ang gamit natin ay paint. So, ang gamit naman dito ay acrylic. So, bakit kami gumagamit pa rin ng paint? Ang paint kasi mas maganda, wala kang makikitang mga kumbaga, stone niya, wala kang makikitang mga siwang, na minsan yun po yung tinatapalan natin kapag laminated. So, usually yun ang nagiging problema. Meron mga parte na, sabihin na natin, may mga parte na may mga kailangan nating itago. So, sabi ko naman, di pinturahan na lang natin to make it sure na okay yung ating mga cabinets. Napakadali lang naman to pinturahan. Kasi ang preparation mo lang talaga dito, like eto. Kung sakali man po nagagamit ka ng paint, ay kailangan ito yung edge mo. It's either gagamit ka ng edge banding o kaya gagamit ka ng masilya na lamang siya. So, yan po yung mga kailangan namin i-consider. At ang isang bagay pa kasi dito ay kung paano yung fittings niya. So, yun yung isang bagay. Kailangan may consider at kailangan malaman. So, yun po yung isang bagay na ginagawa natin. So, yung paint na ginagamit natin dito ay ginagamit para sa mga sasakyan or tinatawag nating duco finish o kaya naman acrylic finish. So, kung i-base mo rin naman kung sa laminated ay halos magkalapit at magkalapit lang naman sila ng presyo, pero dito sa pintura medyo makakatipid ka ng bahagya. Okay? So, yun po yung ginagamit natin. Ano nga ba yung ginagamit din natin mga screws? So, meron tayo dito 1/4 at saka meron tayo dito bitos. So, yan po yung gamit naming mga screws. Yung 1/4 na to, usually ginagamit natin to for backboards and so, siguro may mga maliliit lang na portion. Ito naman, para mag-joint yung dalawang 18mm, kagaya nito. So, kailangan yung connection nitong dalawang board na to, ay kailangan tagos na tagos. So, ganyan na ganyan yung connection niya. So, mas malalim yung kakapitan niya compare dito sa may panggagalingan. So, ang PVC board, malambot lang po ito, pero matibay. So, yun ang kagandahan niya. At ang isa pa, fire retardant, na kung saan kahit tabihan mo to ng apoy, hindi siya babaga. Hindi siya magkukos ng malaking sunog o kaya sabihin mong magsusunog. Okay? So, yun ang kagandahan ng PVC board natin. So, ito, pwede siyang i-laminate using laminate sheets, Formica brand. So, possible, pwede yung mga ganun. So, yun yung isang pinaka-way na pinaka-madali na isa rin. So, kung saan ginagamit na namin yan sa mga doors. Okay? So, dito sa loob niya, paint lang naman natin yan. Ang kagandahan kasi ni PVC board, hindi mo na kailangan masilyan ng marami pa. Ang mamasilyan mo lang dyan, edge, tsaka yung mga pinag-screwhan na lang. So, yun naman po yung mga tinatago naman. Pagdating sa mga modulars naman, ilalagyan mo na yung pangdikit natin para at least hindi mapapansin. Okay? So, yun naman po yung kagandahan. Kaya kung titingnan naman natin dito, kung napansin niyo yung pangkat, using circular saw, we're using 60T o kaya naman 100T. Pwede na po yan.
So, siyempre, ang PVC boards naman po, magagamit mo kahit saan. It's either dito sa kitchen cabinet, kung saan mostly naka-expose yan sa moisture. So, lalo na kapag ka dun sa may bandang sink, kung saan dito mo makikita. Na usually, ito yung laging nag-molds o kaya naman nakakapag-absorb ng moisture. So, yun po yung isang bagay. Pwede kang gumamit ng PVC board sa baba, pwede ka rin gumamit ng plywood na sa taas. Pero kung ang iniiwasan mo yung anay, gamit ka na lang lahat ng PVC board. Ang isa pang pinagagamitan namin dyan sa mga CRs, like yung mga vanity, na kung saan nandun na, naka-built-in na ho siya. So, mas maganda gumamit ka ng PVC board. Sa mga wardrobe natin, kung iniiwasan nyo talaga na mag-post ng, kung ba sabihin na natin, mga babahayan ng anay o kaya sisirain lang din ng anay, PVC board pwede mong gamitin. So, maraming klase ng mga boards na pwede mong gamitin para sa mga cabinets ninyo. Pero isa sa mga may re-recommend ko talaga, itong PVC board. Okay? So, ang price na ito, kapag bibili po kayo sa amin, ay ito po, hindi ko po ma-assure kung tataas o bababa dahil minsan tumataas din yung presyo ng supplier natin dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. So, hindi ako pwede magbigay ng presyo, pero ang presyo namin ito dati ay 3,200. Pero dahil tumataas yung supplier natin, tumataas din naman yung presyo natin. So, meron tayong laminated, mas mataas yung presyo nun. Meron tayo single face, meron din naman yung double face na laminated. So, available yan sa Dubs Construction Supplies. Okay, so PM lang mga kamusta? Dito o kaya sa Dubs Construction Supplies. Ganaro.